Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. 1 John chapter 1 verses 5 and 6. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikiisa sa kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Walking in the light. Isa sa mahalagang katotohanan na dapat maintindihan po natin, yung katotohanan na God is light and in Him there is no darkness. Ano ba yung darkness na tinutukoy dito ng Biblia? Yung paghahari po ni Satanas sa buhay ng tao. So napakahalaga nitong katotohanan na ito kasi ang sabi ng Biblia, kung tayo napabilang na sa ating Panginoong Hesukristo, siya na yung ating Lord. Sabi sa Romans chapter 10 verse 12, the same Lord is Lord of all and richly blesses all who call Him. Ngayon, isang malaking katanungan ay bakit maraming mga Kristiyano ang hindi nakakaranas ng breakthrough? Bakit minsan napaghaharian pa rin sila ni Satanas sa kanilang buhay? Kung naalala niyo po, dun sa Matthew chapter 7 verses 21 to 23, tinalakay ito ng Panginoong Hesukristo. Sabi ng Panginoong Hesus, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only he who does the will of my Father who is in heaven. So ang tawag ko po dito sa mga taong ito, the almost Christian. Akala nila Christian na sila. Pero sa totoo lang po, itong mga Kristiyanong ito, malaki yung pagkakamali nilang nagawa sa kanilang buhay eh. Hindi nila ginagawa yung kalooban ng Diyos. Ano po? Pero gumagawa po sila ng mga ginagawa ng maraming Kristiyano. Sabi pa nga rito sa verses 22 hanggang 23, sila po ay nagpa-prophesy in the name of Jesus. They drive out demons in the name of Jesus. Gumagawa sila ng himala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, I never knew you. Hindi ko kayo kilala, kayong mapaggawa ng masama. Ngayon, ano ba talagang palatandaan na ikaw ay tunay na Kristiyano? The true Christian submits to the lordship of the Word. So, ibig sabihin, kung ikaw ay totoong Kristiyano, magpapasakop ka sa salita ng Diyos. Yun yung tinutukoy dito ni Apostle John sa 1 John. At yan din yung sinasabi sa Psalm 119:105. Your word is a lamp to my feet and a light for my path. So, ibig sabihin, ang totoo palang Kristiyano na lumalakad sa liwanag ay nagpapasakop sa lordship ng salita ng Diyos. Yung pong ibig sabihin ng Panginoon doon sa Matthew chapter 7 verse 21. Kasi doon sa verse 24 sabi niya, therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a man who built his house on the rock. So yung mga nagsasagawa ng salita ng Diyos, yung pinapamuhay nila, yung salita ng Diyos, yun yung mga taong binibless ng Lord na sinasabi sa James chapter 1 verse 25. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom. Ang ganda ng pagkakadescribe dito ng salita ng Diyos. Pagka nakita mo po yung mga katotohanan ng salita ng Diyos, bibigyan ka nito ng kalayaan sa buhay. Sabi rito, and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it, he will be blessed in what he does. Naririto yung sikreto, mga kapatid. Dito sa verse na ito, kung ikaw, isang Kristiyano na lagi ka na lang pasaway, hindi mo binabasa ang salita ng Diyos, hindi mo inuunawa, hindi mo sinusunod, at kadalasan namumuhay ka ng labag sa kalooban ng Diyos, don't expect na kahit tawag ka ng tawag sa Lord, ibibless ka niya. Kasi malinaw po dito, yung binibless ng Lord ay yung mga nagpapatuloy sa kanyang salita, hindi nito kinakalimutan yung salita ng Diyos sa kanyang buhay, at higit sa lahat, ginagawa niya yung sinasabi nito. Yun yung pagpapalaing lubos
ng Lord. So, yung Lordship po, nakikita po yan sa ating pamumuhay. Ang Kristiyanong blessed ay yung Kristiyanong masunurin sa salita ng Diyos. So let's walk in the light. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa katotohanan ito. Alam namin napakalaking bagay pala yung pagsunod sa iyong salita in order for us to walk in the light at maranasan namin yung blessing na inilaan mo para sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.